hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang video ito, kayo muli narito naman sa aking programa ang Tandaan Mo Ito. Tandaan natin ito. Brad, ano na naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan ngayon. Tuwirin ang daraanan ng Panginoon. Ano yon? Tuwirin ang daraanan ng Panginoon. Brad, bakit naman yan ang aming tatandaan? Sapagkat ito po ay may kaugnayan sa atin pong pagbasa sa December 10, 2023 sa Ebanghelyo ni San Marcos na sinasabi ng ating pagbasa na mayroon pong sumisigaw sa ilang na dapat natuwirin ang landas na daraanan ng ating Panginoon. Kaya ano ang ating tatandaan? Tuwirin ang daraanan ng Panginoon. Pero bago yan, bago natin bigyan ng daan ang atin pong Sunday Reflection, bibigyan po muna natin ng daan ang atin pong mga kapatid, ang ating mga commenters, ang ating mga subscribers, supporters, siyempre. Kung wala sila ay hindi dadami ang ating views. Ayan. Maraming salamat. Shout out kay Doc Bak, ayan, kay Ronald Pagalyaman, Jing Ramos, Ninfa Ay, Gershon Traso, Daisy Villanueva, Jennifer Generoso, Norberto Macaraig, Dante Ferion, hindi ko alam kung pangalawa niya na ngayon, Artemio Aquino Antonio, salamat po sa iyo, kay Sis Lydia Caballero, kay Brother Jacinto Pahardo, ayan, dyan sa Bicol, kay Roldan Cancho, kay Elias Anthony Bayola dyan sa Albay, maraming salamat sa iyo kapatid na Elias. Kay Brother Eduardino Marasigan, kay Brother Dennis Caracas, salamat sa iyo dyan sa Alaminos, Pangasinan. Kay Telia Cabello, marami pong salamat. Kay Brother Reynaldo Paharda dyan sa Romblon, regards kay Ate Malo, Merry Christmas sa inyong dalawa. Kay Reverend Honey Calapio, maraming salamat sa iyo. Kay Rosaline Mansano, maraming salamat. Kay Raquel Di Guzman, Julie Abirion, Ricardo Bernardo Duson, kay Saint Pat Jude, dyan sa Japan, Brother Allen, regards. The Perez Family Vlog, marami pong salamat. Kay Evangeline Quinto, kay Siren Ibon, kay Brother Roger Magbanwa dyan sa Bacolod. Oy, Brother Roger, regards dyan sa mga Bacolod, taga Bacolod. Kay Minda Aguilar, maraming salamat po. At kay Susimo Ludo, first time po niya. Maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang pagsuporta. At kung ibig din po ninyo na mapasama sa mga shoutout ng Gospel Reflection, wag lang po kayo magatubili na mag-comment sa mga comment section ng atin pong Sunday Gospel Reflection upang sa susunod na mga linggo ay mapasama naman kayo sa mga shoutout. Pagpalain po kayo palagi ng ating Panginoon. At tayo nga po ay magpapatuloy na ano po yung ating pinagninilayan ngayon, ano yung ating gospel ngayon. Pero bago yan, shout out po muna sa mga nasa live, ayan, sa Facebook Live, naka-Facebook Live tayo ngayon. Kay Ice Mamangon at kay Elena Reynoso, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. Parang mayroong maliwanag sa aking bumbunan. Anyway, so ang atin pong dapat natandaan ngayon, tuwirin ang daraanan ng Panginoon. Ang atin pong pagbasa ay hahanguin natin sa Ebanghelyo ni San Marcos, ang kabanata 1, talatang 1 hanggang 8. Ganito po ang pagkasaad. Ito ang simula ng magandang balita tungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos. Tulad ng nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias, narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. At dumating nga sa ilang si Juan na tagapagbautismo na nangangaral, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos.
Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila ay binautismuhan niya sa ilog Jordan. Ang damit ni Juan ay yari sa balahibo ng kamelyo at balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Ito ang ipinapahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa akin. Ni hindi ako karapat dapat yumukod at magkalas man lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Binautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Ayan, tayo po'y magpatuloy sa atin pong reflection. Ano po yung ating pinagninilayan ngayon? Ano ang ating title? Tuwirin ang daraanan ng Panginoon. Ano yon? Tuwirin ang daraanan ng Panginoon. Simulan na po natin ang unang puntos na gusto nating puntusan. Sabi po ng verse 1 ay ganito. Ito ang simula ng magandang balita tungkol kay Hesu Kristo, ang anak ng Diyos. Tulad ng nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias, narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Iyahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Ayan. Ang tanong ay ito. Sino ang tinutukoy na sugong ipinauna o nauna upang maghanda ng daraanan ng Panginoon? Wala pong ibang tinutukoy sa atin pong pagbasa ay si Juan Bautista. At alam naman natin na nauna talagang dumating sa bayang Israel si Juan Bautista para ihanda ang pagdating. Advance party siya kumbaga siya yung magsasabi na mayroong darating na isang mahalagang tao, hindi lang tao nga, sabi nga sa ating pagbagkit siya anak ng Diyos. At si Jesus mismo ang tinutukoy na yon. Ano ang kanyang pagdating? Ano ang kanyang layunin? Ano ang kanyang dahilan? Or bakit siya pinadala ng ating Panginoon upang gampanan, gawin ang trabaho ng isang propeta. Ayan. Sundan po natin at tuloy natin. Ano ang pinakatrabaho ni Juan Bautista upang gampanan ang isang gampanin, gawain ng isang propeta? Kaya ito po yung gusto kong unang puntusan sa ating pagbasa. Ang sumisigaw na tinutukoy dito ay si Juan Bautista bilang isang propeta. Mga kapatid, alam naman natin na napakahalaga ng gampanin at trabaho ng isang propeta sa bansang Israel. Sapagkat kapag may mga gustong sabihin at ipahayag ang Diyos sa kanyang bayan, hindi naman niya binubuka ang kalangitan at sumisilip at sumisigaw, "Tao, tumingala kayong lahat, may sasabihin ako sa inyo." Siguro kung bubuka ang kalangitan ng kalawakan tapos biglang may sisilip, siguro matatakot tayong lahat. So ano ang ginagawang pamamaraan ng Diyos para maipahatid niya sa tao ang kanya mga gustong sabihin? Sa pamamagitan ng propeta. So sa lumang tipan, ang gampanin ng isang propeta ay nagiging bibig siya ng Diyos. Nagiging tagapagsalita siya, mensahero siya para sa tao kung ano ang ibig na iparating at gustong sabihin ng Diyos sa tao. So sino ang gumaganap nun? Propeta. Napakahalaga ng propeta sa bayang Israel sa lumang tipan sapagkat may mga panahon din na kapag may gustong sabihin ang kanyang bayan sa Diyos, hindi naman sila direktang nakakapagsabi, nakakapagsalita sa Diyos. Propeta pa rin ang magpapahayag, ang magsasabi sa Diyos kung ano ang kailangan ng kanyang bayan. So, nagiging tagapamagitan, mediator kumbaga. Napakahalaga. Pero dumating ang panahon, sabi ng lumang tipan, ang huling propeta sa lumang tipan pagkatapos ni Malakias ay wala nang sumunod. After ni Propeta Malakay sa bansang Israel ay wala na pong sumunod na propeta na ipinadala sa bayang Israel. Ang tanong,
Bakit po wala nang ipinadalang propeta sa bayang Israel? Di ba napakahalaga ng gampanin trabaho ng propeta sa bayang Israel? Bakit wala nang ipinadala? At hindi ba nakakausap lamang ng Diyos ang kanyang bayan sa pamamagitan ng propeta? Kung meron siyang gustong sabihin sa kanyang bayan, propeta ang kanyang uutusan. Bakit ngayon inalis niya ang propeta pagkatapos ni Propeta Malakias? Kung halimbawa meron sa inyong probinsya, sa inyong lugar, sa inyong bayan, sa isang bansa, pagkatapos padalhan ng mga lingkod, after ng ilang panahon ay hindi na kayo pinadalhan, hindi na tayo pinadalhan, anong iisipin mo? Bakit kaya wala nang dumarating sa aming mga lingkod? Bakit wala na kayong dumarating sa aming mga disciple? Wala nang dumarating sa aming preacher? Di ba magtataka kayo, bakit kaya? Maaaring ang bansang Israel noong mga panahong ding yon, siguro malaki ang pagtataka nila. Pagkatapos ni Propeta Malakias, wala nang dumating na propeta sa bayang Israel. At sabi po ng Biblia, sa loob ng 400 taon, 400 years yung pagitan, walang ipinadalang propeta sa bayang Israel. Biruin mo yun, 400 years na walang ipinadalang propeta sa bayang Israel. Ganun katagal? Bakit hindi pinadalhan ng Diyos ang bayang Israel ng propeta pagkatapos ni Malakias? Di ba mahalaga ang propeta? Sapagkat ang propeta ay bibig ng Diyos. Ang propeta ay maraming salamat po, Brother Arnold Folgar. May nagpadala po sa atin ng stars sa ating live FB live video. Salamat po sa maningning na tala. Pagpalain po kayo ng Panginoon kay Sister Glenn at sa family Folgar po. God bless po, Brother Arnold. Salamat. Ayan, naputol. Okay, tuloy natin. Kailangan i-acknowledge po natin sila. So, hindi ba kinakausap ng Diyos ang kanyang bayan sa pamamagitan ng propeta? So, ibig sabihin, kung nawala ang propeta sa bayang Israel, 400 years na hindi kinausap ng Diyos ang kanyang bayan. Di ba pag ikaw ay galit sa isang tao, ayaw mo siyang kausapin, hindi ka nakikipag-usap, hindi mo kinikibo. Bakit? Para ipadama sa kanya na galit ka. Siguro, yung hindi pagpapadala ng Diyos ng propeta sa kanyang bayan ay pagpapadama, pagpapakita, pagsasabi sa kanila, paghahayag sa kanila na siya'y galit. Bakit nagalit ang Diyos sa bayang Israel? Alam na natin ang sagot doon, kaya nagalit ang Diyos sa kanyang bayan, sa bayang Israel, sapagkat sila'y lumalabag, palasuway sila sa mga utos at mga kautusan katuruan ng Panginoon. Palagi silang lumalabag sa mga utos ng Diyos. Tumitingin sila at sumasamba sila sa ibang Diyos, ang Diyos ay mapanibuguin. Kaya sa loob ng 400 taon, walang propetang ipinadala sa kanila. Pero after 400 years, pagpasok po ng bagong tipan, ang unang propeta ay si Juan Bautista. Sino ang unang propeta sa bagong tipan? Si John the Baptist. Ang huling propeta sa lumang tipan, si Propeta Malakias. Ang bagong propeta, ang unang propeta sa bagong tipan ay si John the Baptist. Ang kanilang pagitan ay 400 years. 400 taon ang kanilang pagitan. So sa loob ng 400 taong pananahimik ng Diyos, hindi pakikipag-usap ng Diyos sa kanyang bayan, hindi niya natiis ang kanyang bayang Israel. Ganyan po kabuti ang Diyos, di ba? Ganyan mapagmahal ang Diyos, hindi niya kayang tiisin ang kanyang minamahal na bayan. Tayo din, tayo man. Kahit na marami tayong pagkakasala, pagkukulang, pagkakamali, mga desisyong labag sa kanyang kautusan, sa kanyang turo, kahit na tayo'y kanyang pinagagalitan, pinaparusahan, pero pagdating ng panahon na tayo ay nagsusumamo at gusto niya tayong iligtas, naglulubag ang kanyang kalooban, lumalambot ang kanyang puso, kaya tayo'y kanyang muling inaabot, niyayakap at minamahal. See? After 400 years, hindi natiis ng Diyos ang kanyang bayan. Ipinadala niya ang kanyang propeta at sabi ng Biblia, siya ay tinutukoy na taong sumisigaw. Anong sabi ng verse 1? Ito ang simula ng magandang balita tungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos, tulad ng nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan,
Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. So ang unang pinupuntusan natin ay ang propeta. Walang ibang tinutukoy dito kundi si John the Baptist. At ngayon pong araw na ito, oras na ito, umaga, tanghali, gabi na nanonood kayo sa bidyong ito, ikaw din ay nagiging propeta para sa iyong mga mahal sa buhay. Para ano? Sabihin sa kanila at ipahayag sa kanila ang kagandahang loob, ang mapagmahal na puso ng ating Diyos na gusto niya tayong abutin, yakapin at iligtas sa lahat ng ating mga pinagdaraanan sa buhay. So yan ang unang puntos. Pangalawa na gusto nating puntusan ay yung tinatawag na ang mensahe. Ano ba ang kanyang dala? Ano ba ang kanyang layunin? Ano ba ang utos sa kanya? Ano ba ang instruction sa kanya ng Diyos? Tatandaan po natin, ang propeta, kapag siya'y dumarating sa isang lugar, wala siyang sariling salita. Wala siyang sariling gusto na ipahayag. Wala siyang sariling mga salita na sasabihin. Kundi ang lahat ng kanyang sasabihin, ang lahat ng kanyang sasalitain, ang lahat ng ipapahayag niya ay ayon sa gusto ng Diyos. Walang halo na kanyang mga sariling interes. Ang ipapahayag lang niya ay kung ano ang ipinasasabi ng Diyos na ilalagay sa kanyang bibig. Kaya ito yung pangalawa na gusto nating puntusan, ang mensahe. Ano ba ang daladalang mensahe ni John the Baptist sa bayang Israel? Sabi ng verse 3, ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. At dumating nga sa ilang si Juan na tagapagbautismo na nangangaral. Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. So ang kanyang daladalang mensahe, ang kanyang pangangaral, ang kanyang preaching ay repentance. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan natin. So ang dala niyang mensahe ay hindi ayon sa kanyang sarili. Ang kanyang mensaheng daladala ay kung ano ang ilalagay ng Diyos sa kanyang bibig. Kung ano ang iniuutos sa kanyang ng Diyos na nagsugo at nagpadala sa kanya. Ang katulad niya ay isang tagapagsalita na may daladalang listahan, may daladalang babasahin, pwede, or kaya memorandum, na kapag binasa niya yon, hindi niya na i-interpret ng kanyang sarili. Sapat na ipahayag niya, sabihin niya kung ano yung nakasulat doon sa kanyang daladala. Yun ang ibig sabihin. Meron kasing mga tao na kapag inutusan, may daladalang sulat, may daladalang memorandum, imbis na basahin, ipinapaliwanag pa, ini-explain pa, ini-interpret pa. Kaya yung mga taong nakapakinig naguluhan lalo. Diba? Nahirapan kasi meron siyang sariling insight doon eh. Kapag yun ay ipinaliwanag pa niya, dinagdagan pa niya, nagkaroon siya ng insight, pang sarili niya na lang yun. Ang propeta ay merong eksaktong mensaheng daladala na ayon lamang sa gustong ipasabi ng nagsugo at nagpadala sa kanya. So ano ang kanyang dalang mensahe? Pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Sabi natin kanina, ginagampanan ni John the Baptist ang pagiging propeta, ang unang propeta sa bagong tipan. Ang trabaho ng propeta, binabanggit natin na bibig ng Diyos, tagapagsalita ng Diyos. Sa lumang tipan, kapag ipinadala ng Diyos ang kanyang propeta sa isang bayan, iisa din yung mensahe, iisa din yung message na dala. Pagsisihan ninyo, talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan. Dahil kapag hindi kayo tumalikod sa inyong kasalanan, paparusahan kayo ng Diyos. Diba? Susunugin ang inyong bayan, papaulanan kayo ng apoy, papadalang kayo ng salot. Marami kayong mararanasan mga hagupit, papasakop kayo sa ibang bansa. Diba? Yun ang mga propeta eh. Pareho yung mensahe, kaya lang magkaiba yung bigat, magkaiba yung dating, magkaiba yung pamamaraan. Sa lumang tipan, ang pamamaraan ng mga propeta para ipadala, sabihin sa kanila yung mensahe ng Diyos, kailangan pa silang takutin. Anong ibig sabihin kailangan pa silang takutin? Tingnan ninyo ha. Ang sabi ng mga propeta sa lumang tipan,
Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan dahil kung hindi, gugunawin kayo ng Diyos. Pauulanan kayo ng apoy. Padadalang kayo ng mga salot, ng mga balang, ng mga sakit, mga sumpa. Ipapasakop ka sa ibang bansa. O diba, pananakot yun eh. Parang bata, pag hindi ka tumigil sa ginagawa mo, papaluin kita. O diba? O yung bata titigil, bakit? Matatakot sa palo. Anong gusto mo? Hangir, tsinelas, walis. Wala kang pagpipilian. Parehong masakit. O diba? Kailangan tinatakot. Pero pagdating dito sa atin pong pagbasa, kakaiba yung pamamaraan ni John the Baptist kaysa sa pamamaraan ng mga propeta sa lumang tipan. Pansinin po ninyo ha. Pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Wala na pong pananakot. Hindi niya po tinakot yung kanyang mga kababayan. Hindi niya sinabing paparusahan kayo, hahagupitin kayo, padadalang kayo ng salot, ipapalupig kayo, pauulanan kayo ng apoy. Hindi. Ang linaw ng ating pagkabasa, upang kayo'y patawarin ng Diyos. Ang ini-offer ngayon ni John the Baptist sa kanyang kababayan ay hindi pananakot kundi pagyakap at pagpapatawad ng Diyos sa kanila. See, magkaiba po yung bigat eh. Magkaiba yung pamamaraan ng paghahayag, ng pagdadala ng mensahe ni John the Baptist sa kanyang mga kababayan kumpara sa Old Testament na may kasamang pananakot. Dito sa ating pagbasa, ang kaakibat ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan ng tao ay ang pagpapatawad ng Diyos, ang pagpapanumbalik ng Diyos sa kanyang bayan. Ano yung banggit natin kanina? Ilang taon ang pagitan ni Malakias at ni John the Baptist? 400 years. Bakit 400 years na nahimik ang Diyos sa kanyang bayan? Galit ang Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Ngayon, inaabot na uli sila ng Diyos. Gusto na sila uling kausapin ng Diyos. Gusto na uli ng Diyos na ang kanyang bayan mapalapit sa Kanya. Sa pamamagitan ng ano? Pagsisihan ninyo, talikuran ng inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, ang kanyang bayan, makabalik sa Kanya. Ang gusto ng Diyos, makausap uli ang kanyang bayan. Ang gusto ng Diyos, magkaroon uli ng fellowship sa kanyang bayan. Ang gusto ng Diyos, makapagbanding uli siya sa kanyang bayan. At yan naman talaga po ang gusto ng ating Diyos. Kapag tayo nagkakamali at nagkakasala, napapalayo at napapahiwalay tayo sa Diyos. Ngunit kapag tayo nagbabalik loob sa Diyos, niyayakap uli tayo ng Diyos, nakakaniig tayo ng Diyos, nakaka-fellowship natin ang ating Diyos. So ano ang daladalang mensahe ni John the Baptist? Repentance. Ano bang ibig sabihin ng repentance? Ano ba ibig sabihin ng pagsisisi? Ang pagsisisi ay pagbabago ng isip, pagbabago ng puso, pagbabago ng palagay or attitude, pagkilala sa isang kasalanan. Kapag ang isang tao ay nagbago dahil sa kanyang napakinggan na mga aral at mga turo, dahil sa kanyang paghingi ng tawad sa kanyang kasalanan, nagbabago yung kanyang isipan, nagbabago yung kanyang kalooban, nagbabago yung kanyang pagtingin, pagkilala dun sa kasalanan, kaya hindi niya na yung ginagawa eh. Kaya sa mga susunod pong pagbasa, sa mga susunod na ebanghelyo, mapapansin natin na marami pong nakinig, maraming nagpabautismo kay John the Baptist na iba't ibang mga uri ng tao sa lipunan. Ngunit ano ang sabi ng John the Baptist sa kanila? Akala ba ninyo matatakasan ninyo ang parusa ng ating Panginoon? Ang parusa ng Diyos? Ipakita ninyo ang inyong pagsisisi sa pamamagitan ng pagbabagong buhay. Yun ang ibig sabihin ng repentance. Pagbabago ng isip, pagbabago ng puso, kalooban, at pagbabago ng pagkilala o pagtingin sa isang kasalanan. Kapag tayo po ay nagbalik loob at nagsisi sa kasalanan, tinatalikuran natin, kinakalimutan natin, iniiwan natin yung ating mga akala'y tamang ginagawa na kasalanan. So, ang kanyang mensaheng daladala ay pagsisihan. At ang ikatlo, mga kapatid, ay ito. Ano ang ating pinag-uusapan? Tuwirin ang daraanan ng Panginoon. Ano yung unang pinupuntusan natin? Propeta, ang propeta na tinutukoy, walang iba kundi si John the Baptist, ang unang propeta sa bagong tipang ipinadala ng Diyos sa kanyang bayan.
Ang pangalawa, ang mensaheng daladala ng propetang ito ay hindi ayon sa kanyang sarili, hindi ayon sa kanyang isip na gustong sabihin, hindi ayon sa kanyang kalooban na gustong sabihin, kundi kung ano ang ipinasasabi ng Diyos sa kanya, sapagkat siya'y bibig, tagapamagitan ng Diyos. At ang ikatlo, sabi ng verse 5, halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila ay binautismuhan niya sa ilog Jordan. Ang damit ni Juan ay yari sa balahibo ng kamelyo at balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Ito ang ipinapahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat dapat yumukod at magkalasman lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Sa kanya pong pangangaral, sa kanya pong mga pagtuturo, meron siyang ini-introduce, meron siyang ipinapakilala na darating kasunod niya. Ibig sabihin, noong mga panahon na yon, bagamat siya'y makapangyarihan, si Juan Bautista, ginagamit ng Diyos, hinahangaan ng mga tao, kinikilala ng mga tao, bandang huli, sinasabi niya na may paparating na higit kaysa sa akin. Ang tinutukoy niya po dito na ipinapakilala na may darating na higit sa kanya, na hindi nga siya kaya karapat dapat na yumukod at magkalas ng tali ng sandalyas. Alam naman natin na ang mga yumuyukod at nagkakalag at nagtatali ng sandalyas, yan po ay gawain ng isang alipin, ng isang slave. Pinakamababang uri ng trabaho noong mga panahon na yun. Pag ikaw ay tagapagtali at tagapagkalag ng sandalyas ng isang tao, ibig sabihin, royal family ito, makapangyarihang pamilya ito, kinikilalang pamilya ito, kinikilalang tao ito, makapangyarihang tao ito. At yung gumagawa na yun, yun ang pinakamababang uri ng tao. Pero sinasabi ni Elias, sinasabi ni John the Baptist, na hindi siya karapat dapat. Ibig sabihin, mas mababa pa siya doon sa isang alipin na hindi karapat dapat na yumukod at magkalag at magtali ng sandalyas ng ating Panginoon. Tama yung sinasabi ng Biblia sa ibang bahagi na dapat ay mag-decrease at ang mag-i-increase lang ay ang Panginoon. Marami kasi sa atin kapag nakilala at sumikat na, para tayong tagak na nakatungtong sa likod ng kalabaw. Akala natin mas malaki pa tayo sa kalabaw. Di ba? Parang ganoon eh. Anyway, so meron siyang ipinakilala. Ito yung ikatlo. Ang ipinakilala. Sino ang ipinakikilala niya? Ang ating Panginoong Jesus. Unti-unti, ini-introduce niya. Ayaw niya na dumating ang panahon na ang mga tao sa kanya nakapokus. Meron siyang sinasabi na pagkatapos niya may paparating. Yung mga taong ito, ililipat yung kanilang tingin, atensyon sa paparating. Sino ba ang tinutukoy na parating na kanyang ipinakilala? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga itong linggong ito yung first Sunday of Advent, di ba? Bilang paggunita at pagdiriwang sa Kapaskuhan. Alam naman natin na sa tuwing Pasko, ginugunita natin ang pagsilang, ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang dapat na ipinapakilala sa mga panahong ito, ang dapat na napararangalan, ang dapat na nadadakila ay hindi tayo na ginagamit ng Panginoon, kundi ang Panginoong Jesus mismo. Dapat siya ang napaparangalan, dapat siya ang napapalakpakan, siya ang naluluwalhati, siya ang dinadakila. Hindi tayo katulad ni John the Baptist na bagamat ng mga panahon na yon, makapangyarihang siya'y ginamit ng ating Diyos sa bayang Israel na ang mga tao ay kinilala nga, akala nga nila siya na yung Mesiyas siya na yung Savior, siya na yung Kristo, siya ang tagapagligtas. Pero hindi niya inako yun. Meron siyang inintroduce at ipinakilala, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So, ang ipinakilala. Ano po yung ating pong pinupuntusan ngayon? Tuwirin ang daraanan ng Panginoon. Bakit? Sino ba ang darating? Kaya ang Panginoon, kailangan sa kanyang pagdating, mayroong pong diretsyong daanan, tuwid na landasin. So, unang pinupuntusan natin ang propeta. Pangalawa, ang mensahe. At ang ikatlo, ang ipinakilala, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Bago po ako matapos, uulitin ko lamang itong naikwento ko na rin to sa ibang video recording ko. Alam natin na tuwing December,
ang mga simbahan, mga chapel, minsan mga plaza nga, yung mga syudad, nagpapagawa ng mga bilin. Diba yung mga bilin? Pag naipagawa na yung bilin, depende yan kung saan gusto ilagay yung bilin eh. Minsan sa gilid, mayroon pa nga ako napuntahang simbahan no, naka-elevated eh, nakataas, hanging bilin siya eh. Diba? Minsan nasa harapan ng simbahan, minsan nasa loob ng simbahan, depende. So, pagkatapos na gumawa ng bilin sa isang simbahan, andun na lahat yung mga karakter, andun na yung tupa, andun na yung pastol, andun na yung tala, andun na yung anghel, andun na yung mag-asawa, si Jose at si Maria. Pero yung sabsaban, hindi pa nakalagay ang baby Jesus. Wala pa yung sanggol. Bakit? Kasi yung sanggol na yon, hindi pa yun ilalagay. Kailan ilalagay yon? Ilalagay yon sa pagitan ng December 24 and 25, midnight, sa kalagitnaan yon, sa paghihiwalay ng 24 and 25. Sa pagsasalubong, nasa boundary yun 24, 25 ng gabi. Yung isang simbahan na yon, nakatabi lang nila yung sanggol. Kasi kumpleto na, nandun na yung bilin. Araw ng 24, December 24, nagmisa, umaga, tanghali, hapon, gabi, hinahanap na nila yung sanggol, yung baby Jesus. Sinabi nila dun sa parish priest, sa Cora Paroko, na nawawala yung sanggol. Kahit saan hanapin, sa mga bodega, sa mga kwarto, lahat, doon sa kumbento hinanap. Hindi nila makita. Kaya ang ginagawa ng pare, sa tuwing siya'y nagmimisa, pagkatapos ng misa, ina-announce niya, mga kapatid, sabi niya, mga kapwa mananampalataya, kung sino man sa inyo ang nakakita ng sanggol na Jesus, sabi niya, ay pakibalik dito sa simbahan, sapagkat malapit na natin niyang ikabit at ilagay sa bilin mamayang gabi, mamayang madaling araw. Umaga nagmisa, pangalawang misa, pangatlong misa, bandang hapon nagmisa, tanghali, wala pa rin. Yung pare, bandang mga alas 2, alas 3 ng hapon, pumunta sa palengke, naglakad lang siya. Sa kanyang paglalakad, mayroon siyang nakasalubong na isang bata na may tulak-tulak na kariton. Malayo pa lang yung bata, sabi ng bata sa kanya, "Good afternoon, Father." Sabi naman ng pare, "Magandang hapon din, iho." So nagkasalubong sila, nagkatapat sila. Nang magkatapat sila, nilingon ng pare yung kariton na tulak-tulak ng bata. Laking gulat niya. Sapagkat yung kanyang hinahanap, yung kanilang hinahanap na sanggol na Jesus ay nandoon sa loob ng kariton na tulak-tulak ng bata. Pagalit na nagtanong yung pari, sabi niya sa bata, "Iho, saan mo kinuha ang sanggol na yan?" Sabi ng bata, medyo kinabahan, nervous, "Father, doon ko po kinuha sa ating simbahan." "Ano? Matagal na namin hinahanap yan. Hindi mo ba alam na kasalanan na sa Diyos ang pagkuha ng hindi sa'yo? Pagnanakaw yan." Sabi ng bata, "Opo, Padre, alam ko po. Kaya lang, nung isang araw na ako po'y magsimba, nagpray po ako kay Papa Jesus. Ang sabi ko, Papa Jesus, bigyan mo naman ako ng kariton. Kapag binigyan mo ako ng kariton bago magpasko, promise, ikaw ang una kong isasakay sa kariton." Sabi niya, "Father, answered prayer po ako. Binigyan ako ni Lord ng kariton. Kaya bilang pagtupad sa aking pangako, siya ang una kong isinakay sa aking kariton." O, diba? Mga kapatid, marami tayong mga pagpapala. Marami tayong mga answered prayer. Marami tayong mga kagalingan. Marami tayong mga himalang tinanggap sa ating buhay. Marami kasaganahang dumating sa ating buhay. Ang tanong, siya ba yung nasa sentro? Siya ba yung pinaupo mo? Siya ba yung kinilala mo? Siya ba yung pinarangalan mo? Di ba dapat magandang tularan yung bata na nang siya'y mapagpala at pagkalooban ng isang kariton, hindi niya nakalimutan ang kanyang pangako na si Jesus ang unang niyang gagawing pasahero, na si Jesus ang unang niyang isasakay. Sana ngayong Pasko at Kapaskuhan, kahit nagaano karaming pagpapala ang dumating sa ating buhay, si Jesus pa rin ang nakasasentro at siya yung ating i-introduce at ipakilala na ang lahat ng ito ay dahil sa gawa ng Panginoon sa ating buhay. Yan si John the Baptist.
sa kabila ng paggamit sa kanya, sa kabila ng makapangyarihang ibinigay sa kanya ng Diyos, sa pamagitan ng kanyang pangaral, dinakilat kinilala siya, pero hindi niya kinuha lahat ng glory, hindi niya kinuha ang palakpak, hindi niya kinuha ang parangal, kundi inintroduce niya si Jesus nang sabi niya, hindi ako karapat-dapat. Kaya, ipagpasalamat natin sa Diyos ang lahat ng mga bagay na tinatangkilik natin sapagkat yan ay galing sa Kanya. At bilang pagtatapos, ihanda natin ang ating puso at isipan sa pagdating ng ating Panginoon, ng Diyos sa ating buhay. Pangalawa, ituwid ang lakad o landas na atin pong tinatahak. Ikatlo, isanggunin natin ang lahat ng ating mga binabalak. At yung ikaapat, hindi na natin binigyan ng diin ngayon, ay ang mapuspos ng Espiritu Santo sapagkat sabi ni John the Baptist, ako ay nagbabautismo sa inyo sa tubig, ngunit ang susunod na darating sa akin ay magbabautismo sa inyo sa apoy at sa Espiritu Santo. Kaya dapat palagi tayo mapuspos. So ano po yung ating pinag-uusapan? Tuwirin ang daraanan ng Panginoon. Una nating pinuntusan ang propeta na walang ibang tinutukoy, si John the Baptist. Ang pangalawa, ang mensahe, ang dala niyang mensahe hindi sa kanyang sarili kundi ayon sa utos ng Diyos sa kanya, ang pagsisihan at talikdan ng kasalanan ng kanyang bayan. At ikatlo ay ipinakilala at dapat nating ipakilala walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus, kaya dapat na tuwirin natin ang landas na kanyang daraanan patungo sa ating buhay. Maraming salamat po, at kung kayo po ay napagpala ng video ito, huwag nyo naman kalimutan na mag-like and share. Share nyo na rin po sa mga taong inaakala ninyo makakatulong sa kanila. Malay nyo, kapag napagpala sila, pagpapalain din po kayo. At pindutin nyo rin po yung bell icon dyan at piliin nyo yung all para anytime na meron po akong bagong upload, maa-update po kayo. Ang akin lamang kong palaging masasabi, hayaan natin na ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and I love you with the love of the Lord. I've got some burst banana. Maraming salamat sa inyong panunood, at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat, God bless, and I love you with the love of the Lord. Bye-bye! One from Johnny, in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie, so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send you